Ngayon alam niyo na kung bakit gusto makuha ng Do13 ang Blue Ribbon Chairpersonship, kung bakit sila gumawa ng Subcommittee for Flood Control, at kung bakit gustong-gusto nilang matuloy itong committee hearing na ito kasama ang 18 Marines. Simply because gusto nila i-control ang naratiba sa investigasyon sa flood control anomaly. At kung maalala ninyo, wala ni isa sa mga Do13 senators ang pumirma sa Partial Flood Control Report na nirelease ng Blue Ribbon Committee under the chairpersonship of Senator Panfilo Lacson. Kaya po despite the current question in the Senate leadership ay kinontinue pa rin po nila, tinuloy pa rin po nila ang Blue Ribbon Committee hearing today. Which questionable nga ang validity kasi nag-elect na ng bagong chairpersonship kahapon. Ang nakakapagtaka po dito, sobrang dami pong butas at inconsistencies po doon sa affidavit ng 18 Marines. Kabilang na nga dito ang pagkadawit ni Representative Laila de Lima na sinabi nila ay pagkakamali daw kasi nga nung panahon na yon na nilagay nila, kunwari na pinadalhan siya ng maleta, hindi pa po siya kongresuman nun at nakakulong pa. Ang pagkakadawit kay Representatives Terry Don, Laila de Lima, Senators Erwin Tulfo at Tito Soto na na-elect lamang noong 2025 midterm elections. Ibig sabihin, nagsimula yung termino nila June 30, 2025. Kung maaalala natin, umalis na po ng bansa si Zaldico noong July 2025. Ang pagkakadawit din kay Father Flavi at former Senator Trillanes and the ICC na nag-i-imply sila na nababayaran ng International Criminal Court. How convenient, di ba? Ang deliberate skipping ng portions of the affidavit that mentioned Senators Loren Legarda and Mark Villar. Kasi kung maaalala po natin, nung unang sinumite itong affidavit ng 18 Marines ay part pa si Senators Mark Villar at saka si Senator Loren Legarda ng Tito Soto Block. Pero ngayong lumipat na sila kay Alan Peter Cayetano, absuelto na ulit. And of course, the fact that none of the Duterte-aligned politicians were mentioned in this affidavit. And I don't know if you agree with me, pero kung papanoorin mo yung nangyaring committee hearing, para silang may script at merong director. To the point na sinusubo na sa 18 Marines kung ano dapat ang sabihin. Kayo, anong opinion nyo? Kapani-paniwala ba ang nangyaring Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw?